Good day mga kamanibela! Welcome sa second part ng ating episode na kung saan masasaksihan natin lahat ng mga nagko-compete dito sa National Riding Skills Competition, kung saan meron tayong 4 na category: scooter riders, big bike group, stance duo, at group relay. Next category, scooter riders naman. Alright, run number 2 in 5, 4, 3, 2, go! So siya na yung pumasok ngayon, naka Honda Beat. Tingnan nyo, muntik pang sumayan. Tumutunog yung mga center stand nila. So, sobrang banking. At ang kinagandaan kapag scooter kasi, mas kontrolado nila yung ride. Dahil nasa daliri na nila yung mga brake levers. So magaan pa yung bike, madaling gas dahil wala ng cambio. So pagdating sa mga obstacle, yung body position na lang talaga tsaka yung counter steering ang umihira dyan. And syempre, kapag manipis yung gulong, mas malaki siya sa tumumba. So big advantage talaga dito yung mga naka-aerox NMAX dahil malalapad yung gulong nila. Pero at the end of this competition, mas importante pa rin yung discipline, yung balance, at yung position ng mga riders na sumasali. Ayan, nasa paikot na siya, nakalabas yung paa niya. Next up is Mr. Jester Carrillo. Ganyan na lang, sumasayan pa talaga yung kanyang bangka. Naka-uniform din ng Superbike, si Pops Jess. Pansin nyo, Pops Jess, pasensya ka naman. Naka-stack pipe kayo dyan. The scooter represents also a two-wheel, not because they are small, they don't need a training, they don't need a proper handling of the motorcycle. So it is showcasing when you are equipped with the proper skills, no matter how small your bike is, you're also prone to different scenarios and it may cause accident if you mishandle your motorcycle. So it is important that they can showcase the proper handling technique of a small bike because it is also dangerous if you are reckless and not skillful rider. You know. Ito naman yung next, naka-beat ulit. Are we ready? 2, 1, Ito napansin nyo yung gulong niya, medyo malapad din. Jester Carrillo is using which bike, bro? So payat lang yung bag, pero yung gulong niya, nilapad niya. Kulay na kulay ng Honda. Mukhang pinagandaan niya yung competition na to kasi hindi naman ganyan yung gulong ng stock ng Honda Beat. Naka-Iceman yan sa loob. So dito kinagandaan, hindi nila inaalaw sumali sa competition yung mga hindi naka-helmet, hindi naka-riding gear. So syempre, safety first. So alam na alam na number 1 kinakapalang niya yan. Pero run number 2, mas confident nagturo sa kanya or nakakaintindi siya sa ginagawa niya kasi intuitive talaga siya kung saan siya pupunta. Nasa rabo, make sure na send po ng passport na maayos sa bawat brand. Nakatingin siya sa sentro ng code para yung focus niya naka-ready ka agad at yun, finish ka agad. Pops Jess, run number 2. Right-hander. Boy! It's alright. Carl Sabado, ikaw na ang susunod at ikaw rin ang mga partners. Mag-ready na po. Home stretch towards the finish line and there you go. So far, naging maganda naman yung run. First run, solid naman. Satisfied naman ako sa naging performance ko. Although yung second run ko, medyo nagkaroon ng konting untik ng tumumba, pero buti na lang na-recover. So, sobrang
taas ng adrenaline rush kanina. So, ang saya din at the same time. Siguro naging edge ng paggamit ko ng Honda Beat, it's maliban sa araw-araw ko siyang nagagamit, personal bike ko kasi to. Lightweight siya, sobrang gaang, and then very agile. Yung power delivery niya naman, okay din. And tama lang din siguro yung weight ko as the rider para dito sa Honda Beat. Kaya naging maayos yung performance kanina. Kung kanina nasaksihan natin ang mga riders ng scooter solo category, ngayon naman masasaksihan natin ang mga riders ng group scooter. At makikilala natin ngayon si Boss Ark kasama ang kanyang mga ka-member na naka-V-Lane pipe lahat. So tingnan natin kung ano yung magiging performance nila ngayon sa group, kung meron bang epekto ang kanilang pagre-remap at pagpapalit ng tambucho. So let's see. Alright mga kamanibela, since mga scooter yung mga naglalaban ngayon, makakasama natin ang leader ng grupo ng mga scooter group, si Boss Ark ng 01 Moto. Boss Ark, Yes, Reed. balita ko, sasali ka rin eh. Yes, first time kong sasali, excited kami at sasali kami as a group, as a team. Balita ko, yung mga kagrupo mo naka V-Lane pipe eh. So ano bang advantage na? Meron ba o wala? May advantage yun kasi yung mga motor namin ngayon naka-remap with the exhaust, mas nakokontrol namin yung throttle response. So mas maganda yung arangkada, eh di mabilis siya matapos dyan. Oh, di ba? I mean, kailangan sa mga ganitong laro, throttle discipline. Ano ba yan? Full exhaust o canister lang? Full exhaust na yung nilagay namin, tapos niremap namin para yung throttle niya, konting piga, meron talaga agad. So siguradong malaki yung advantage ng team. Ano bang pangalan ng team natin? Representing kami ngayon ng Team V-Lane, kasama namin yung Super Bikes. Oh, nakalamang na yung team V-Lane. Sa tambucho pa lang, panalo na. Nakarimap pa. Kami na kung curious. Ano ba yung tsura ng V-Lane pipe na yan? Pwede ba natin makita? Sige, ayun yung... Ayun ba yung motor mo? Ito ang gagamitin ko, actually, Honda Beat. Wow. Ayan, ito. Teka, sanay ako naka-big bike ka. Bakit naka-scooter ka ngayon? Hindi, kasi siyempre as a group, yung team natin lahat gusto scooter daw, sasamahan ko sila ngayon. Oh, ganun yung leader, di ba? Lead by example. Yes. So ito yung exhaust natin, yung power pipe. So ito yung tahimik. Tapos may isa tayong version yung gusto naman sa mga maiingay. Ayun, nandito. Ito naman siya. Ito naman yung full system namin, full open yan. So dalawa yung exhaust na dala namin ngayon. Yung isa yung tahimik, tapos ito yung maingay. So lahat yan showcase namin dito mamaya. So ang laki ng advantage, Boss Ark, kasi nga ang gaan ng beat, di ba? Oo. Tapos maganda yung arangkada kaagad. Oo. So perfecto dito sa track na to. Talagang pumunta kami rito para manalo ngayon. Alright, sina Boss Ark na yung sasalang, kasama niya yung mga kagrupo niya. Alright, Sila yung Team Super Bike. ready? Ready? Tignan natin In kung paano 3, sila mag-perform. 2, 1, go! So, This doon is ay your Honda Team Superbike. Aerox, Beat, tapos Sa pangunguna ng Honda Beat, sinusundan ng Aerox, another Beat, ang and napansin ko, Bergman. sa unahan, naka-V-Lane pipe. So yung Bergman lang, all stock talaga. Kaya siguro hinuli siya. Let's go Team Superbikes. Kapag nauna na yung tatlo na mabibilis, mahihilan nila yung nasa dulo eh. Ayun, no? Okay naman. So, wala pang sabit. Ang rules kasi dito, hindi dapat sila Okay. mag-iwalay hanggang sa matapos. Slowly but surely. Kailangan sunod-sunod Pero sigurado, pa. So, kung Doon halimbawa, sa kanilang second nauna run, yung doon number one, hahataw itong mga to. kailangan niya Nakikita-kita ko mag-iwalay na. para makahabol yung number 2. Go! Round. Go! Goods naman yung take off nila, sabay-sabay. Nagkakahiwa-hiwalay lang.
Ang ganda siguro kung next year, meron tayo ditong team villain talaga, no? Team Bilin. Yun. Ayos ah. Yung palikuli kong ganyan. Tapos kalaban, Team Orion, Team Akrapo. Sakto yung unahan ng motor mo sa susunod na Team may Zard. code. Ayun, diba, nag-iiwan. Tsaka yung pinaka-paborito ko doon yung Kailangan Team niyang Chicken Pipe. So buti na lang, 155cc yung nasa Team loob Open ng Pipe. pit, kaya mabilis yan makahabol. Ang ganda siguro kung next year, meron tayo ditong team villain talaga, no? Team Bilin. Yun. Ayos ah. Tapos kalaban, Team Orion, Akrapo. Team Zard. Tsaka yung pinaka-paborito ko doon yung Team Chicken Pipe. Team Open Pipe. Tsaka hinihintay kong sumali sa solo category next year, si Oscar. Oscar! Ang dami ng Oscar. Ang daming Oscar yun. Pag si Oscar sumali dito, naku po. Oscar versus Rude. O diba? Oscar tsaka si Rude. Isang taga Marilake, tsaka isang Taga Batangas. Ang ginawa namin technique dito is talaga yung coordination. Kanina pa tayo nag-uusap-usap, di ba? So review talaga, pinasok kami dun sa track, sa obstacle, ni-review namin. At syempre yung spear namin, si Jester, siya ang nagdala sa amin lahat. Saka, yun nga, matagal na kami magkakasama sa rides, kaya medyo komportable na kami sa isa't isa. Sa amin kanina kasi ginawa namin, habang nasa labas pa kami, inaralan namin yung track. So nag-usap-usap na kami kasi kailangan namin din magpili ng positions namin eh. So doon pa lang nag-organize na kami. So pagpasok namin sa track, ayun na, polish na kami doon. Kumbaga, minemorize namin, pare-parehas kami ng knowledge, kaya kahit di nag-usap, pasok, sync lahat. Right, nandito tayo sa next category, ang group relay, kung saan isa-isa magpapalit-palit ang group ng Ride Academy. Gamit ang kanilang big bike, lagay ng ginagawa nila ngayon, magpapalit, pero isang bike lang. So kailangan, hindi sila magkakamali sa ruta, nasa tamang daan, itatamaan yung crew, magbababa ng paa, kung hindi, magkakaroon sila ng penalty. Okay, nasa next rider naman tayo. Ito yung pangatlong rider. So ito yung mahirap, no? Kasi bawat rider, iba-iba yung skills. So dyan sila mag-uusap kung saan sila magaling, kung saan sila weak. Go! Uy, grabe naman yun. Gusto nang umuwi yung tunog. Uwi na. You know. Alright, now on the second rider. Sakto, good job. You know. Punta na sa offset. Slalom. There you go. Papunta sa plank. Changing the third rider. Ayan na. You know. Sinisigurado pag mamamatay ang makina. Huwag lang maliligaw. Alright. To the right. To the left. To the right again. Last turn. Papunta sa fourth and last rider. There you go. Going to circle. Alright, malalaman natin. And the timing, there you go. And stop. There you go. For our team, basically, it's about doing their best, okay, and removing mga external pressures. So yung kumbaga thinking about winning or getting any external prize, nasa least priority yon ng team.
okay? Kasi it's more about the experience, it's more about gaining some knowledge and enjoying the camaraderie of other riders being part of this event. So it's really a personal experience for each and every team member that joined the categories here at this competition, and it's about becoming a better rider and learning from other riders. Ako yun, kailangan maipasok niya yung route niya. But anyway, tama pa rin naman yung route niya, kaya hindi siya nandito. So, ito na tayo sa last rider. So, nagpa-perform ng maayos. Perfect. Sobra yung linya. At ayun. Congrats sa Team Ride Academy. Ang next team naman is Team B. Alright. Hindi ko sure bakit tinawag na Team B. So, ang gamit nilang motor ngayon is BMW GS. Nice. So, mukhang 750cc yata ito. Alright. Yung mga delikado kasi pag ihinto sila ng biglaan, may chance na tumumba yung motor. So, kailangan dahan-dahan lang yung preno. Ito mga basics lang ito na obstacle, yung rampa na dito. Lang dito yung pag-skill ng rider, tapos sana hindi matutumba. At yung keep-up, huwag niyong kakalimutan dahil pagka nabulsa ninyo at nakalimutan yung ibigay sa susunod na rider, baka makaproblema, mamatay yung makina, hindi na niya ma-start. So dito, allowed yung intercom. Kaya pag-approaching na yung rider, hindi sabihin na, oh, una. Ang galing ng pagkakababa. Dito, bawat milliseconds, napaka-importante kasi pabilisan po ito. At palinisan ng ride. So kasi pag may sumabit, plus 1 point, plus 2 points, ganun siya. Alright, for the last stretch. Ito ang pinakamahirap, kailangan dito lang sa finish line. So, congrats sa Team Big. Tackling now our S-Weave. Head and eyes. Look at the form. Look at the form. Si Bunso yan, I'm guessing, kasi nakasulat sa damit niya. Exit sa kanan, Bunso sa kaliwa. Hindi kaya kamag-anak ni Jack yan? Hindi, coach, iba yun. Jack, hindi mo kamag-anak to? Bunso eh. Ay, Bunso ka pala. Bunso din. Okay, papunta na tayo kay rider number 3. Exit sa kanan, pasok sa kaliwa. Tackling now and negotiating our button. Right-hander. Grabing sharp. Sharp turn, di ba? Yes. Oh, yun. Papunta kay rider number 4. Tumalon sa kaliwa. Pumasok sa kanan. Bumilo. Isa pa. That's our sort of figure 8. There you go. Umesik. Papunta sa ating finish line and there you go. Yes. Okay. We are promoting the Stunts Duo because it's a matter of proper communication between the two riders, and we are also promoting the Cardo Duo sponsored by Ride Manila. If you have a proper communication and a mindset in handling those kind of motorcycle, you are precise and you'll be safe on the road. Okay. Alright. Coming in hot, kahit na medyo kailangan sabay. Nag-uusap ba? Nag-uusap ko? Hindi, tahimik sila. Aba. Hand gesture sila. Aba. Hand gesture dito kung anong ginagamit. Kung aling hand. Nag-uusap ba? Pindatan lang bro. Nakita ko yung mata, gumagalaw-galaw lang. Talaga? Gumagalaw yung mata. Ricardo. Tignan mo pag Ricardo mas mabilis. Sigurado. Kali mo mismo yung sabi. Oo. Pero medyo luma ang Ricardo niya. Guys, turn. Tama naman. Napaka-smooth. Napaka-smooth. Ito yung magkakasama. Alright. Napakagaling. Okay. Wow. Last shooter. Kita mo, ang lapit niya. Oo nga. Sumisip na sa Carol eh. Nakatumog ko sa backside. Ayun, malites. Nandito na tayo sa main event. Ang tawag sa category na to is Duo Stance, na kung saan sabay silang magra-ride ng magka-team. Dalawa lang sila.
na may tali. Ito yung pinakamahirap dahil kailangan sabay sila sa corner, sabay sila sa paikot, sabay sila sa straight nang hindi napipigtas yung tali nila. So para silang kambal. Magkadugtong yung kanilang mga tiyan. So panoorin natin sila kung paano nila gawan ng diskarte na hindi maputol yung tali sa dalawang big bike. So panoorin natin ngayon. Ang maglalaro para sa ating last category ay ang Team Progressive. Eto na, start na. So dalawang round po ito. Ito yung first round. Kung ano yung pinakamabilis sa mga rounds nila is yun ang mare-record. Eto, super easy. Mabagal lang ang takbo pero sobrang dikit. No? Nakita nyo, dalawang big bike yan na adventure. Yun lang mahirap dahil malapad yung motor nila, pwede magkasagyan kasi kung hindi pareho ng pulso yung mga rider, so maaaring matwist nung isa na mas mabilis tapos yung isa mas maiwan. Tulad yan, napigtas po yung tali nila so kailangan nilang itali ulit, bababa sila sa motor. So para sa akin ang pinakamagandang diskarte dito is iwasang huwag mapigtas, no? Iwasang hindi mapigtas. Iwasang mapigtas yung tali kasi mas matagal po yan kesa yung ano lang kayo, mabagal tapos tuloy-tuloy naman, no? So tulad dito, siguro mga nasa 6 seconds din yung dumagdag sa oras nila dahil kailangan pa nilang itali. Final round ng stance duo. Yun, medyo tinamaan ng konti lang ng manipis na manipis. Scooter Solo, rhythm na. Nakakuha ng oras ng 53.353 is Arnold Vicente in a Scooter Solo. And the other one first, 52.397, Raymart Reyes. So sila maglalaban sa final ang Scooter Solo. The naked is 48.53, Maverick Azurin. While the first is 48.20, Joseph Samantina. So sila yung sa naked, get ready po. And Neymar, Underbone, Travis Bora with 47.13, followed by Ron Gabriel with 56.139. At dyan na po nagtatapos ang National Riding Skills Competition. Ang dami ko pong natutunan ngayon. Ang dami kong mga nakilalang mga friends, mga old friends na nagmomotor din. So dito naman sa competition, natutunan ko na napakahalaga talaga ng skills at makilala mo yung motor mo. Hindi pwedeng basta sumampa ka na lang tapos go ka na. Kailangan kilalanin mo muna yung gagamitin mong motor. At sa mga tinuro naman nila dito, hindi lang naman para sa competition yun eh. Kasi magagamit mo ito sa labas ng kalsada. Yun ang ulit-ulit ko sinasabi. Sa buhay natin, wala nang replay kasi. So nandito yung mga competition para ma-boost yung ating skills. At siyempre, ma-discover natin yung mga talent natin. Mali mo, magaling ka pala sa jump, sa obstacles, di ba? So dito, pakita natin. Hindi yung ipapakita natin sa public road. Dito kasi safe. So dito na po nagtatapos ang ating episode. Sana is marami kayong natutunan. So kung meron kayong suggestion, pwede po kayong mag-comment at mag-subscribe na rin sa ating mga channel. Basta lagi niyong tandaan, gaya ng dati, mata sa kalsada, kamay sa manibela.